O, aalisin ko na ho yan, mga boss, ha? No, ngayon, no, dumako tayo, lumipat tayo. Saan ba to? Ang daming video, eh. No, eto. Eto na, unahin natin. Nako, kapag ka nakita nyo po itong tao na to, mga kababayan, eh, matutuwa kayo sa itsura. Nako. Yung nagagalit pala to, no, kapag ka sinasabing matatawa ka sa itsura niya. Kasi si Vice Ganda, yun yung sinabi, nagalit. Oh, nagwawala doon sa Net 25. Sabi ni Melda Binas, Idol Mark, bilan mo naman. May ng ganyang sombrero will pay naman. Naku, mahirap po. Ino-order ko pa ho ito sa Germany, mga kababayan. Ano po? Ino-order ko pa ho sa Germany to. Tingnan nyo, kung gusto nyo ng mga ganitong sombrero, hat, tingnan nyo po, Lewis Hamilton. Formula 1 driver ho yun, mga bossing. Anyway, dito tayo. Balik tayo kay Bulldog. Uy, Bulldog daw eh. Kaya yun yung nabasa ko. Balik tayo kay Rodante Meralcoleta, mga bossing, na nangako sa atin ng 2,000 pababa ng kuryente, libre na. Hanggang ngayon hindi na-discuss na, nakalimutan na po yata, mga kababayan. Eto, nako, walang kamatayan na dating Pangulong Duterte na naman, no? Walang kamatayan yung pag-aresto na naman daw po ng illegal sa dating Pangulong Duterte. Anak ng tokwa naman to si Marcoleta talaga, ano? Tumakbo lang ho yata to para sa mga sa mga Duterte, hindi ho para sa Pilipino eh. Kasi bukang bibig ho nito, mga Duterte, mga Diskaya, mga Duterte, mga Diskaya, paulit-ulit, ganun lang po. No? Meron isa yung naibuka yung bibig niya tungkol sa West Philippine Sea, anak ng tokwa. Sabi pa, there is no such as West Philippine Sea. Biglang kambyo nung naramdaman niya, nagalit yung taong bayan sa kanya. Biruin mo yun. Pakinggan ho natin si Rodante Marcoleta. Wala daw due process si dating Pangulong Duterte. Wala po bang sinabi o ginawa ang DFA, Mr. President? Alam po nila na ito'y tahasan. Ibang klase din tong si Marcoleta. May sariling batas no? May sariling batas. Pati doon sa sosya niya, meron sariling batas, mga boss. Na paglabag sa karapatan ng isang mamamayan. Huwag na nating sabihin siya ay dating Pangulo. Kahit na po hindi dating Pangulo. Lahat po ng mamamayang Pilipino ay saklaw ng karapatan na nasasad sa ating saligang batas. Lalong-lalo na po yung sinasabi nating no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Wala pa bang due process yun? Inantagal ng inimbestigahan ng ICC yan. Di ba? Biruin mo mga kababayan, kailan pa yan? 2012, nung panahon na kinasuhan. 2017, kung di ako nagkakamali. 2017 pa ho, kinasuhan nung mga biktima, di umano, ng EJK, mga bossing, ang dating Pangulong Duterte. At kasama ho, mga bossing, si dating Senador Trillanes. No? So yun po, umusog, inimbestigahan lahat at biruin nyo ho, mga kababayan, pati po dyan mismo sa kinatatayuan ni Rodante Meralcoleta, no? Umamin ang dating Pangulong Duterte na daw? Na ang sabi niya, opo, binubuo po namin yung mga suspect para manlaban. Di ba? Yun pa lang ho Pag narinig mo sa dating Pangulong Duterte, tapos tinuturo, sabi, ayan, sila ba to? Alam nila yan, no? Death squad yan. Di ba? Nandoon na yung pag-amin Siguro nga, ang sabi ng ICC, sandali lang, hinto na natin tong investigasyon na ito. Bakit? Ayan na, naririnig nyo, umaamin na, Di ba? Ayan na, sinasabi na yung katotohanan. Galing na mismo sa kanyang bibig yan, ano pa ang investigasyon? So, buo yun, mga bossing. At ito, kaya po nandoon si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, para i-hearing. No, due process ho yan, mga bossing. Alamin, marinig yung depensa nila, marinig din yung reklamo sa kanila. Yan po, binibigyan sila ng pagkakataon. Ang problema, Rodante Marcoleta, ayun, pinaramdam nila doon sa mga nagrereklamo at pinaramdam nila sa mamamayang Pilipino
na kapag ka sa Pilipinas ka, nagkaso, walang mangyayari diyan sa kaso mo kasi presidente si Duterte. Di ba? Kaya yung mga yon, mga bossing, ang ginawa po, pumunta, naglakbay, sumakay ng eroplano para ikaso sa ICC. No, tapos nung nalaman ni Duterte, naku, iniimbestigahan ako ng ICC. Umalis na tayo diyan. Tanggalin natin ang connection natin sa ICC. Hindi niya na-realize na kapag ka pala siya nahuli, yun din ang gagamiting dahilan sa kanya ng ICC na hindi namin pwedeng iuwi si Duterte diyan kasi wala naman tayong connection sa Pilipinas. Wala na tayong jurisdiction sa Pilipinas. Saklap, ano? Ikaw yung mismong gumawa ng paraan para masabi sa iyo, para ibalik sa iyo na hindi ka pwedeng bumalik sa Pilipinas. Aray. Dito po, talagang walang due process eh. Nagsalita po ba o gumawa naman lang lintik na yan, yung arestuhan niya 12 oras pa eh. ng aksyon ang DFA sa anumang kaparaanan para ito'y maipaalam natin doon sa grupo ng mga tao o opisina na gumawa ng bagay na ito laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanging nagawa lamang ng sabi ni Joseph, alam mo na, no? Joseph Del Rosario, alam mo na, may bagong video si Rocky, voluntaryo daw siya sumuko. Pakita mo na, nandiyan na sa natin, kukunin ko na yan. Tapos, ipapalit ko na agad dito. Nako po, mag-iiyakan ng mga DDS dito. Isa sa ni Rocky yan Nasaan ba dito? Hindi ko makita. Sarah ito na, ang bilis talaga ni Bossing. Nakita ko na. Nakita ko na po. Pagkatapos ni Rodante Meral Coleta, ipasok na agad natin yung video ni Roque, mga bossing. Okay? Ayan madami po naghahagilap, madami naghahanap nung update kay Roque. Tatapusin lang natin tong kay Meral Coleta. Okay? Game. DFA, pagkat sila na rin ang huling nakaalam ng mga pangyayari, yung mga welfare check nung dumating na sa detention center ng The Hague ang dating Pangulo. Dahil ang tumayong kinatawan ng DFA pati ng NCTC ay si Ambassador Lacanilao. Yung welfare check, ginawa ng DFA tulad ng ginagawa nila para sa iba't ibang kababayan natin sa ibang bansa para sa physical, mental health, legal status, communication sa pamilya. Di ba lahat po yan ginagawa ng ICC, pati po pagdala pa nga ho kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan, di ba Rose? Margo, pagdala ho kay dating Pangulong Duterte, mga boss chief sir. Ano po? Pina-check up nila. Pero ano sabi ng mga DDS? Naku! Nawawala si dating Pangulong Duterte. Hindi na matagpuan si dating Pangulong Duterte. Ganon ang inebas nila. Ganon ang sinabi nila, mga bossing. Di ba? Pero ang katotohanan lang po, dinala lang po sa ospital. No, tapos bumalik. Ayun, kalmahan na po. Nagpakalat muna sila ng fake news. No? Kasi gusto nga nila, wag irespeto yung ICC. Ayan, yan din ang nagiging problema ho nila, mga boss chief sir, doon sa interim release ni dating Pangulong Duterte. Boy Tinapay, pakipalitan mo na yung natin, yung YT na na title. Roque, kumpirmado, arestado. Yun, 'di ba? Tapos yung natin, yung thumbnail natin, palitan mo na din. Ilagay mo na sa hawla si Roque. Hawla, yun ang title mo. Boss Boy Tinapay. Tuloy. Humanitarian aid, access to counsel, at iba't iba pa. May base ito sa iba't ibang batas, pati international law at mga tratado natin. Subalit, ang alam ko, tinutulan po ito ng Duterte family, pati ng kanyang abogado, si Attorney Kaufman po. Yung po binabanggit ninyo, Mr. President, ay pagkatapos na ng pangyayari.
Ang sinasabi ko, yung habang nangyayari, while the process is ongoing, ano po yung ginawa kung meron man? Ano ang sinabi kung meron man ng DFA dito sa ongoing and developing? Sandali. Di ba ang dami, ang haba pa nga pag-uusap nun. Umabot ng 12 oras yun. At pati nga si Bato de la Rosa may sinasabi pa eh. Ang sinasabi ni Bato de la Rosa, ganito, oy, sandali lang, hintayin nyo ako, may ihahabol ako. Yung pala, mga bossing, yung Bato de la Rosa nila, nagtago na. Yung pala, mga kababayan, yung Bato de la Rosa nila, wala na. Hindi na nag-on ng cellphone. Pinatayan na po sila ng cellphone, mga bossing. O, di ba? O, ngayon ho, mga kababayan, tigil na natin niya si Meral Coleta.